Good morning po sa church, sa mga viewers. Sige po, welcome po sa Jesus and Ministry Church. Let's pray. Para God in heaven, salamat po sa muli mong pag-ipon sa iyong mga anak, Lord. Sa lugar na ito, tinataas namin, Lord, ang aming mga sarili na ihandahan po kami, aming Diyos. Nais namin, Lord, na i-dedicate ang aming isip, puso, lakas at kaluluwa sa iyo. Sabi mo nga, love the Lord with all of your heart, mind, soul, and spirit. So, narito po kami, Lord. Gusto po kami, Panginoon, upang maging kagamit-gamit kami sa iyong gawain ito, Panginoon. Gusto po ang worship team. Pangungunahan po kami para kayo ay masamba. Gusto po ang mga boses po namin na may mga minsan ay nahihina at may mga galing sa sakit. Muli salamat po, Ama. Espiritu mo ay laging nawang sumaamin at may-hintid namin ang pagsama sa iyong pangalan. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Who can stop the Lord Almighty?
to heal me. I need your love to free me. Oh Lord, my love, my strength in weakness, have rest in me. Oh Lord, you are my hope, your
Hello, good morning po. Okay. Sino ba mag-announce? Announcer. Announcer. Wala si Sir Sam. Sige. Thank you po. Okay, magandang ang taas. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. At especially sa ating din mga online viewers. Ngayon po, welcome po sa Jesus and Ministry Church. Dito po kami sa Ampituan, sa Mateo Rizal. At yung nasa abroad, Pilipinas po ito. And then, nasa ika-416th Sunday Worship Service na po tayo. Ngayon po, every Wednesday po, may midweek service din po dito po sa church. Pwede po kayong dumalo. At ang pinag-aaralan po natin ay nasa Old Testament po tayo. Nasa book ni Joshua po tayo, chapter 13, beginning verse 8 po tayo and onwards. Ngayon naman po, every Sunday, 9 o'clock po kami nag-start. Kung kayo din po ay malapit dito, especially sa ating online viewers, pwede po kayong dumalo, sama-sama po tayo mag-aaral din ng salita ng Panginoon. 9 o'clock po kami nag-start. At dito naman po, every Sunday, New Testament naman po ang pinag-aaralan natin. Nasa book tayo sa Gospel ni Luke, chapter 9, verses 18 to 27 po ang pag-aaralan natin ngayon. May title po itong The First Mention of the Christ's Death and Resurrection po. And then other announcement, para po doon sa mga huling darating, please occupy po yung front seat para hindi po maistorbo yung mga nakikinig na po. Doon na lang po sila uupo po doon sa likod natin. And then, nakikiusap po tayo para po maka-focus po tayo sa Word of God. Please turn off po natin or put in silent mode yung ating mga cellphones para po hindi tayo ma-distract. Kasi pagka po may tumutunog, hindi lang po kayo ang nadi-distract, pati po yung mga katabi nyo o yung nasa loob po ng ating congregation, makakaabala din po ito. Then, pinakikiusapan din po natin din ang lahat na i-refrain lang natin yung pakikipag-usap. And then, para hindi tayo makaabala sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng mataas na kahalagahan yung ating pakikinig. Kasi alam naman natin, napaka-importante po ito. Then, meron po tayong mga Bible dyan, pwede po natin gamitin, pero pinakikiusapan na po, ingatan po natin at huwag po natin lagyan ng mga sulat kasi para po tumagal ang ating mga Bibles po. Meron din po tayong yung offering box po natin nasa likod. Kung kayo po ay kinakausap ni Lord, feel free. Yung buong puso nyo po pagkakaloob kay Lord. Sabi nga, ang gusto ni Lord yung cheerful giver. Baka naman nagbibigay ka nga, dapat to, pang ano ko. Huwag naman gano'n. Cheerful lang. Kaya nga hindi tayo nag-uubliga yung nasa puso lang natin. And then, meron din po, please follow ang ating pastor sa YouTube channel niya, Pastor Saldi Badugod. Dito naman po, malalaman niyo po yung ibang mga teachings natin, dino-download po doon ni Pastor. At minsan, meron siyang mga additional na mga teachings, yung mga short messages, passages sa Bible. Pero ang midweek, ang ating Sunday service, inilalagay din po sa YouTube. Kaya po kung na-miss niyo po ang ating Sunday service o yung midweek service, pwede po natin puntahan ang YouTube channel po ni Pastor.
First timer, wala akong nakikita first timer. Dito po sa first timer kasi nilalagay po natin yung mga bagong dumadalo sa church para naman po ma-welcome natin sila. Then, wedding anniversary, as of ngayon, wala po tayong list. Katatapos lang yung last week. Meron yung mother at saka father ni si Brother Jover at saka Sister Rose, ang parents po ni Amy. Mag-celebrate sila ng 24. Then, birthday pa rin. Birthday din ni Joshua. Si Joshua na nawawala na kasi busy daw sa studies niya kasi graduating po ngayon si Joshua. And sooner, magkakaroon na tayo ng another teacher. Okay. Actually, ngayon po talaga yung birthday ni Joshua. And then, para sa mga viewers po natin, kung kayo din po ay kinakausap ni Lord, kung willing po ang puso nyo na magbigay po sa aming church, ang Jesus Ministry Church, meron po kaming BDO account with number 01-0330-258168 under po sa account name ng aming pong magandang sister na si Maria Teresita E. Valenzuela. At meron din po tayong GCash, kung kayo din po ay gusto niyo po ng madalian, wala nang punta-punta ng bangko, pwede rin po sa GCash account po namin, ang 0926-641-7455 under po sa name ni Rizalina Di Baliton. Ang inyo pong name. Kaya po, maraming salamat. So, magbatian po muna tayo bago po ang start ng teaching natin. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa mga viewers. Morning. Okay. Oops. Wait lang ha, hindi pa nakalagay yun, no? Yung mic. Dismiss na yung mga bata sa list. Pakion mo na, lagay ko sa yung parang. Okay. Open your Bible sa series po tayo. Lucas 9 pa rin. Kumusta po ang buhay? Praise God. At salamat sa Panginoon sa umagang ito. At tayo ay inipon niya. Okay. Sige po. Sa study po natin, wala na ba ako nakalimutan? Ngayon po ay ika-416 Sunday service. Thank you, Brother Don. Communion Sunday po tayo ngayon, ha? So, gugunitain natin yung kung paano si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Actually, ngayon ay dadaanan din natin yung kanyang sinabi. First time niyang binanggit yung kanyang kamatayan. Sige po, pero bago po tayo mag-start, let's pray. Amin Diyos, salamat po. Sa oras na ito, Lord, dalangin namin na kami po ay muli ninyong pagpakumbabain ang aming mga sarili at makaharap sa iyong mga salita. Lagi mo sinasabi, ang may pandinig ay makinig. Dahil para sa iyo, Lord, napaka-importante ang makinig ng salita mo.
Kaya aming Diyos, dalangin namin na kami ay hindi lang nakikinig, kundi pumapasok po ang salita mo na parang isang tabak na magkabila ay talim sa aming isip at puso at buong kaluluwa namin, Panginoon. Nais mo, Lord, na mabago po kami dahil kami po ay hindi matuwid sa iyong harapan. Kaya nga po kayo bumaba upang kami ay iligtas at ituwid sa mga tama. At sa mga mali namin ginawa ay matutunan namin maging matuwid ang aming mga lakad patungo sa iyo. Salamat po, Ama. Tinataas namin ito, Lord, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa ngalan ni Jesus. Okay. So, last week po, kung kayo po ay andito, maalala niyo po na si Herod Antipas ay nalilito. May kanta ba no? Nalilito. Kung sino yung very famous name. Pero hindi niya pa namalayan kung sinong name. Na si John the Baptist ay muli raw nabuhay, nagtaka siya. Si Elijah ay muling nabuhay. At ang ibang mga tawag dito, yung mga propeta ay muling nabuhay. Later on, naalaman niya na si Jesus at gusto niya makita si Jesus. At kung maalala rin nyo, verse 10 to 17, nagparami siya ng tinapay. 5,000 men ang nakakain. At blessed po sila na sila nakadinig na ng pagkain o ng pagkain spiritual ng salita ng Diyos. Sila ay pinagaling pa at sila ay pinakain pa. Now, sa study natin, sa verse 18, Lucas 9, verse 18 to 20, confirmation po ito tungkol sa mga kwento-kwento tungkol kay Jesus kung sino talaga siya. At ito ay manggagaling mismo sa kanya, yung tanong, at manggagaling ang sagot sa mga lingkod niya. Okay. Sige po. Sasagutin niya po yung ating yung tanong na ito at yung kumakalat na balita. By the way, we study the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse, at minsan word for word kung kinakailangan ito. Inductive Bible study po, expository preaching. So Lucas 9:18 na po tayo. Okay, sabi dito, minsan nang si Jesus ay nananalangin mag-isa, ang mga alagad ay kasama niya at tinanong niya sila, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? Okay? So dito mga kapatid, yung panalangin niya na siya ay nag-iisa, lagi naman niyang ginagawa yon. In Matthew 26, verse 36 to 46, nagpe-pray siya din doon, bago po siya nahuli, kasama niya mga alagad, pero in a distance, andun siya, nagpe-pray. And then, kasama niya yung mga alagad dito, after ng panalangin niya, marahil, binanggit niya ito, nagtanong siya, ano ang sinasabi ng karamihan tungkol o karamihan kung sino ako? So, sa verse 19, sila'y sumagot. Maraming taong sumagot, ang mga alagad siguro. Si Juan na tagapagbautismo. Sabi ng iba, Panginoon, ikaw ay tagapagbautismo. Subalit, sinasabi ng iba, si Elias. So, ganito ang sagot ni di ba? Doon sa ating last week study. At ang iba na isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. So, yung tanong na ito, pareho ito ng tanong. Yung kumakalat na balita na dumarating sa pandinig ni Herod. Kung maalala ninyo, Lucas 9, verse 7 to 9, di ba? So may man nang nagsasabi, ikaw raw ay si Juan, ikaw raw ay si Elias. Pero ito ay tanong ni Jesus na very personal kasi yung kanyang tanong, sino ako? Mga kapatid, sa totoo lang, bago pinili ni Jesus yung mga alagad, hindi naman siya nagpakilala kung sino siya. Meron ba tayong dinaanan, nagpakilala siya? Wala po Samantala sa common gatherings, di ba binabanggit, bago ka tumayo, magpakilala ka muna kung sino ka. Di ba bago natin pakinggan or
kilalanin yung isang tao, bago natin siya paniwalaan kung ano man ang sinasabi niya, dapat malaman natin kung sino siya, di ba? Kung anong pangalan niya. Wala pong ganon si Jesus. Basta dumating siya, nangangaral, nagpapagaling, pinili yung 12 alagad. Doon sa pagpili niya ng 12 alagad, hindi naman niya binanggit na ako si Jesus, ako si ganito, si ganyan. Wala pong ganon, di ba? Kaya si Jesus, ipinakikilala niya sarili niya sa gawa at sa salita. Verse 20. At sinabi niya sa kanila, sinabi niya ni Jesus, subalit, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Pedro, ang Kristo ng Diyos. But who do you say that I am? Sabi ni Jesus. Yung King James man to o NIV para yung tanong. So, ang tanong ni Jesus ay sa mga alagad, subalit, ano ang sinasabi ninyo? Yung salitang sinasabi, ibig sabihin, nagkukwento yung mga alagad. Iba yung tanong na, sino ako sa inyo? Iba yun, di ba? Iba yun kaysa doon sa, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Yung sinasabi, ibig sabihin, nakakapagkwento sila, yung mga alagad. So, ang sagot ni Pedro ay, ang Kristo ng Diyos. So, mali yung nakarating sa publiko kung sino si Jesus, John, Elijah, o ibang propeta. At nalaman din ni Herodes na Jesus ang pangalan. But the name Jesus is, palagay ko lang, no, is not enough para makilala yung the name Jesus. Kailangan makilala rin si Jesus kung ano yung kanyang titulo. The name Jesus given by Angel Gabriel in Luke 1 verse 31, para sa akin at sa pangunawa ko rin, hindi enough para malaman na si Jesus lang yon by name. The Christ of God. Christ is the title of Jesus. The Christ is the functional role of Jesus. Kailangan malaman din kung ano ang pangalan Jesus, anong function ni Jesus. Pero mali mga kapatid, mali kung halimbawa sabihin natin, ang pangalan ni Jesus or ni anak ng Diyos, Jesus, ano apelido? Kristo. Hindi po apelido Kristo, ha? Yung iba kasi ang akala, Jesus Christ. Ang Kristo po or Christ is, ang ibig sabihin, the anointed one. Pinahira ng langis ng Diyos. In Hebrew word, ang tawag ay Mesiya. Ito ay kinukwento ng mga alagad sa mga tao. Tanong ni Jesus, ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako? Ibig sabihin, naikukwento po si Jesus na siya yung Kristo. Importante po ito. Even si Pablo, nagtuturo siya, Jesus is the Christ. Ganun yung kanyang minsan binabanggit. Si Jesus ang Kristo. Mga kapatid, ito pong Bible natin, New Testament, kahit saan tayo kumuha ng version ng Bible ng New Testament, ang alam ko, nakasali nito sa Griego. Kaya ang pangalan dito, Kristo or Christ sa English o Christos sa Hebreo, sa Griego, Christos. Pero kung talagang uusisain natin ang kwentuhan ni Jesus tsaka ni Pedro, ako nakakatiyak ako, ang lingwahe nila ay Hebreo. Kaya ano pwedeng itawag kay Jesus? Yeshua. Kasi yun ang salitang Hebreo. Yeshua. O kaya Bisaya. Mga kapatid, ito po ay galing din sa propesiya. Importante kay Jesus kasi hindi lang siya nagpapakilala by name, by function. Gusto niya makilala siya through prophecy. Ang Mesiyas po ay galing po sa propesiya na galing din
sa Old Testament kay Daniel. Tingnan natin sinabi ni Prophet Daniel. Daniel 9:24 to 25. 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway. So, dito pinakikita na yung sino yung tatapos ng pagsuway. Wakasan ng pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katuwiran, tatakan ang pangitain at ang propesya upang buhusan ng langis, anointing of oil, ang kabanal-banalan. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muli itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Amen? Ang Old Testament kasi, hango talaga yan, translated sa Hebrew. Kaya sa Hebrew, ang lumabas, Mesiyas. Pero pagdating sa New Testament, dahil Greek translation, Christos na, o kaya sa Tagalog, Kristo. Pareho ang ibig sabihin, kaya lang ito ay galing sa Hebrew Bible. Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Mga kapatid, kanina sa verse 24, binanggit din yung pinahira ng langis ang kabanal-banalan o busa ng langis is anointing. At sino nga yan? Binanggit din sa 24 at 25, si Jesus, ang Mesiyas. Mula doon sa utos, kasi 70 years po sila na captives, ang unang sumakop sa kanila sa Judea ay ang King of Babylon, si Nebuchadnezzar. At marami pang mga, after ni Nebuchadnezzar, may mga basta 70 years captive sila. Pagdating sa Book of Nehemiah, una si Cyrus, ang ginamit sa Book of, yung pari na nagtayo, na inutusan ng Lord na magtayo ng templo sa Book of Ezra, basahin na lang po ninyo. Si Ciro naman yung hari doon, hari ng Persia, si Cyrus. At dito naman sa Book of Nehemiah, siya ang ginamit ni Lord para itayo na yung wall. Jerusalem. Pag sinabing Jerusalem, wala itayo ang Jerusalem, sabihin yung wall. Mula doon sa utos ni King Artaxerxes, yata yun, hindi ako sure. Basahin na lang po Nehemiah chapter 1, verse 1 hanggang 3 yata yun. Itatayo yon, yung wall na yon, hanggang sa pagdating ni Jesus. Amen? Hanggang sa pagdating ni Jesus. And then, anong ginawa ni Jesus? Verse 24, kanina, binasa, magkarugtong po yan, tatapusin ng pagsuway, pagkakasala, gagawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katuwiran, tataka ng pangitain at propesya. Siya po yung binuhusan ng langis. Ito po ay galing sa propesya. Mamaya, babanggitin natin naman verse 26 ng karugtong. Meron din po yan. Okay, sige po, balik po tayo dito sa Lucas. So ito yung kinukwento ng mga alagad na si Kristo, o kaya Mesiyas, o kaya Yeshua. Ikaw ang Yeshua. Diba? Sabi dito, Yeshua ng Diyos. Sa Mateo 16, verse 16, ang binanggit naman doon, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So Jesus is the anointed one. No comment si Jesus dito, mga kapatid. Kaya, now, binanggit ko kanina, no, yung sa, dun sa Book of Daniel. Mga kapatid, dito po kasi, ito po kasi yung karugtong din ng mga pinapaliwanag ni Jesus tungkol kay Daniel, kay David. Actually, kung titignan natin yung
yung sequence, pag sinabing anointed one, in Old Testament, ang ibig sabihin doon, ina-anoint yung hari. Ang nakaranas ng anointing is pinili ni Lord si King Saul. Ginamit niya si Prophet Samuel. After ni King Saul o King Saul, sino yung pinili? Sa 1 Samuel chapter 16, si Daniel. At David, sorry. Pareho hindi kasi. Pareho silang inanoint ng oil. King Saul and King David. After ni King David, yung anointing naman na ginawa, anointing ng oil ginawa kay Solomon, hindi na si Lord yon actually. It is David na. Ginamit ni David yung, I think si Prophet Nathan yata, kung di ako sure kung sino yung nag-anoint. But, kung titignan natin, the direct anointing from God is only King Saul and King David. In 2 Samuel chapter 7, nakita ni David ng bahay niya, ang ganda. Pero yung bahay ng Diyos ay pangit. Sabi niya, magtatayo siya ng templo. Inawat po siya ni Prophet Nathan. Kinausap ni Lord si Prophet Nathan. Sa 2 Samuel 7:12-14, sabi ni Lord, pagkatapos mo, pag nahimlay ka na, kapag namatay ka na, magbabangon ako ng isang hari na galing sa katawan mo o sa lahi mo na magiging hari. Actually, itong prophecy na yon in 2 Samuel 7:12-14, talaga eksakto yun kay Jesus. It is not for Solomon. Kung titignan kasi natin yung kung titignan natin yung sequence ng anointing of God, King Saul, King David, and after nun, talaga, although marami naging hari ang Israel, si Solomon, si Rehoboam, pero bukod doon, mga kapatid, talaga ang prophecy is for Jesus na susunod. Ito po yung sequence na pagkakaunawa ko. Kaya, si Jesus talaga inuugnay kay David. Kasi siya po talaga, after ni David, he is the next king. Amen? According sa sequence talaga ng Lord. Kung si Lord ang mag-anoint directly. Kasi talaga, yun ang sequence. Kung babasahin po ninyo, hindi katulad ni Solomon, si David na lang pumili ron. Pinag-aagawan pa nga pagkahari. Marami kasi anak si David na gusto maghari. Pero kiniklaim ni Solomon yun na siya yung anak. But, kasi sabi doon sa prophecy, magkahari magpakailanman. Hindi naman naging magpakailanman yung paghahari ni Solomon. Nagiba po yun because of his disobedience. Kaya, yung tinatawag na anointing of oil after ni David, for my, is Jesus. Okay. So, verse 21. Verse 21 and 22, magkaiba ito ng kwento kung i-compare natin sa Book of Matthew at saka Book of Mark. Tingnan natin, ang verse 21, balik tayo, Lucas 9:21. Subalit kanyang ipinagbilin at ipinag-utos sa kanila na huwag itong sabihin kahit kanino. Ang nakalagay dyan, period o comma? Comma. Okay. Kasi pag period, iisipin mo, yung sinabi ni Pedro, Kristo, yun ang ililihim. Di po ba? Because of comma, ano ang ililihim? Verse 22, na sinasabi, ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda at ng mga punong pari at mga eskriba at patayin at sa ikatlong araw ay muling bubuhayin. Okay. Even in English version, New King James, comma rin nakalagay eh. Tingnan natin siya sa English version nga, 9:22, saying, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be raised the third day. Be killed and be raised the third day. Actually, sinasabi kong comma yung verse 21, hindi ko na pina-flash. Sabi, dadami kasi. So, ibig sabihin, ito yung pinalilihim ng Panginoon. Kapag binasa niyo po yung Book of Matthew, magkaiba eh. Matthew 16 verse 20, ang pinalilihim doon, nakalagay doon is,
yung pagkakasabi ni Pedro ng Kristo, Son of God, ay ilihim daw. Pero I believe, ito po mas accurate sa aking palagay, itong kay Luke. Kasi po, ang tanong kasi, ano bang sinasabi ninyo kung sino ako? Ibig sabihin, ang tanong, ano ang kinukwento ninyo? So, kinukwento si Jesus bilang Christ. At very important din po yung connection niya kay David bilang anointing. Kasi pag sinabing Christ, anointed one, pinili, pinahiran ng langis eh. So, ang hinililihim na gusto ni Jesus na huwag ihayag, yung, yung mamamatay siya, mag-sufferings. Mag-suffer siya. Anong klaseng sufferings? Itatakwil siya ng mga elders, chief priests, and scribes. Pangalawa, papatayin. But pangatlo, mabubuhay na magmuli. So ito yung tatlong bagay na huwag ikukwento. Yung mamamatay siya, kasi gagawin pa lang naman ni Jesus yon. Hayaan, siguro sabi ni Lord, hayaang ma-reveal ito sa kanilang paningin. Kasi medyo hindi po nila matatanggap yon. Kung ang mga tao po ay umahanga kay Jesus bilang Savior nila, akala nila magpapalit ng hari ang, hindi po Tapos mamamatay din pala, so baka ma-misinterpret si Jesus. So ito yung nililihim, yung sufferings, death, and resurrection. Kasi nga po, very critical po ito at very sensational na bagay po ito na hindi pa maunawaan ng mga tao. Ito po yung tatlong kapalaran ni Jesus. First is sufferings. Itatakwil ng matatanda, ng skriba, ng pari. Ibig sabihin, ito yung unang parang pinarusahan ka pag tinakwil ka sa isang church. But ito po ay nakalagay na sa propesiya, yung rejection. Isaiah 53 verse 4 to 7. Ito yung una, sufferings. Pangalawa, kamatayan. So ito yung sabi sa prophecy, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itunuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinato sa kanyang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasa sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Siya ay inapi at siya ay sinaktan, gayumay hindi niya binuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. So, andun yung rejection, punishment. Wala naman nabanggit na namatay dyan. Kung di ako nagkakamali. No? Pero tignan nyo na lang. So, number one, nasasapitin ni Jesus is sufferings. Ano pa pangalawa? Siya ay, verse 22, papatayin. Di ba? Death. Killed. Nakalagay din yan sa propesiya. Ito po yung binabanggit ko kanina, yung karugtong ng propesiya ni Daniel 9, verse 24 to 25. Ito po yung karugtong. Tignan natin 26. Paglipas ng 62 sanlinggo, ito po, ang Mesiyas ay mahihiwalay at mawawalan. At ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lungsod at sa santuario. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan. Ang pagkasira ay itinakda na. The word mahihiwalay at mawawalan sa New King James is cut off, meaning to destroy or to kill. Kung maalala ninyo, yung verse 25, di ba, at saka 24, no, aalisin niya yung kasamaan, magpapatawad, magtutugos, and then yung anointing, yung kabanal-banalan, papahiran. Then 25, di ba, lumabas si Jesus. I-rebuild yung Jerusalem.
Literally speaking, nangyari din naman po yung kay Prophet Nehemiah, but prophecy, patungo yun kay Jesus. So to kill, to destroy, cut off, mawawahihiwalay, mawawalan, may be reference to the crucifixion of Jesus. So lahat po yan. Ito pong prophecy na ito na siya ay magsasuffer, mamamatay, at ikatlo, resurrection, ito rin po ay nakalagay sa propesya. Tingnan natin. Ano yung pangatlo? Muling mabubuhay. Jesus rose from the dead. Ito ay nirequote po, no? Gawa 13:35 to 37. Sabi dito, kaya sinasabi rin niya sa isa pang awit. Ito pong awit na ito ay prophecy po. Kasama ang awit sa mga propesiya na binabanggit ni Jesus sa Lucas 24, verse 44, na sinasabi niya, ako'y sinasabi ni Moses ng mga awit at ng mga propeta. So sabi rito, hindi mo hahayaan na ang iyong banal ay makakita ng pagkabulok. Nirequote po yan ni Pablo, ha? Sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling lahi, ay namatay at isinama sa kanyang mga ninuno at nakakita ng pagkabulok. Kung si David nabulok, namatay. Subalit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Si Kristo po yon. Pag sinabing hindi nakakita ng kabulukan, ibig sabihin siya napunta yung katawan? Wala po. Napuntahan kundi muling nabuhay. Hindi po nabulok eh. Kaya yan ay prophecy. Sufferings, siya ay magsasuffer, tatakwil ng mga pari, skriba. Ikalawa, kamatayan, mamamatay siya o papatayin siya. Pangatlo, resurrection. Bagamat si Kristo, gusto niya yung propesiya, makita siya sa pamamagitan ng propesiya. Pero this time, ayan niyo munang ipahayag sa mga tao. Mahirap maunawaan ito eh. Hindi ito ganun kabilis maunawaan. Pero, binabanggit niya sa mga alagad niya. Pero sa mga hindi pa alagad at hindi pa nakakakilala kay Jesus, magugulo po yung kanilang pangunawa. Kaya ito po ay propesiya. But first hand receiver ng prophecy is mga apostol. Pero after nang mamatay si Jesus, Gawa chapter 2, verse 32 to 36, ito na yung magiging heart of gospel to evangelize by the apostles, mga kapatid. Amen? So, lihim mo na to para kay Jesus. Huwag mo na ikwento ng mga alagad. Verse 23, balik tayo, Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ulitin ko po, at sinabi niya sa lahat, sabi ni Jesus sa lahat, lahat. Hindi lang 12 apostol, kung may iba pang mga alagad. Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, yung gusto sumunod, tanggihan niya kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus. Ano to? Weekly, monthly, yearly, araw-araw. At sumunod sa akin. Hindi optional. Hindi every other day. Every day. Pag sinabing everyday ba, ano lang to? May oras? Wala po. 24 hours a day po eh. If anyone, sabi dito, desires to come after Jesus the Christ, meron siyang dalawang requirements. Mga kapatid, kung paano sundan si Jesus, gusto sumunod kay Jesus, may dalawa siyang requirements. Deny himself. Tanggihan niya kanyang sarili. Pangalawa, take up his cross daily. And then follow me. Paano ba tinatanggihan ng sarili? How? Marami po, pero ilan to sa mga gusto lang banggitin. Paano mo tatanggihan yung sarili mo? Paano mo i-deny ang sarili mo? Stop prioritizing our own desires.
We must follow the desire of Christ. No to the desires of the flesh, and yes to the leading of the Holy Spirit. Pangatlo, daily surrender to God. Pang-apat, love one another. Love your neighbor as you love yourself. Panglima, repentance. Paano ba natin prioritize? O paano natin i-deny sarili natin? Pang-anim, prioritizing God's words and obedience. Sacrificing personal comfort. Marami pa ho. Kayo po ba, ano example ninyo pag dinideny nyo si sarili nyo para lang kay Jesus? Gusto nyo sumunod? Pag Sunday, di ba? Usually pag Sunday, iba. Iba, hindi naman lahat. Lakad ako eh. Kaya yung Sunday, kahit Sunday na lang, nasa sacrifice pang umattend ng church dahil sa lakad. Andun yung sariling desire, andun yung sariling gusto. Busy ako eh. Nangyayari ba sa inyo yun? Ba't na sumagot? Di ba? Minsan di natin madinaya sarili natin. So alam niyo na po yun kung ano yung inyong mga priorities. Second requirement, magpasa ng krus araw-araw. Ito ba literal? Pero ang cross po, hindi ito literal. The cross has two definition. Ang cross po, kung titingnan natin yung cross, for example, yung ginamit ni Jesus, o marami pa, ang cross po ay kagamitan po ng mga Romano, ito po yung, dito dinalagay yung pinarurusahan ng death penalty to all the criminals and rebellious people against Romans policy. Actually, bago po si Kristo po ipinako sa krus, more or less 300,000 na po yun ipako sa krus. Dahil ito po talaga yung Roman policy na punishment nila. So may dalawang definition ang cross. Una, sufferings. Bago mo, for example lang si Jesus, bago siya ipako, binuhat niya muna yung krus. Kung titingnan natin yung distance from Antonia Fortress, lalakad siya ng Via Doloroso o Dolorosa, hindi ako sure kung Doloroso o Dolorosa. Around 600 to 650 meters yung lalakarin niya papuntang Golgotha, the Calvary, Mount Calvary, at doon ipapako siya sa krus. Una, ang sufferings, ikaw magdadala ng krus. Pero si Jesus po, hindi po niya natapos po yon. Luke 23:26, Matthew 27:32, Mark 15:21, napagod po siya. Ibinigay po yung cross kay Simon, taga Cyrene. Very na si Jesus dito, very weak. So sufferings muna ang unang definition ng cross. Maghihirap ka muna. Pangalawang definition ng cross is death. Symbolic death, tulad ni Jesus na matay sa cross. But, ang kagandahan po, never na minention ni Jesus na ang sino man sumunod sa akin ay tanggihan niya kanyang sarili, magpasa ng krus at mamatay sa krus. Meron ba nakalagay na mamatay din sa krus? Wala po. The good thing is, pasanin lang ang krus every day and then follow me. Hanggang doon lang sa sufferings tayo. Amen? That's the good thing. The Lord not require us to death or to die para sa Kanya lang. Pero kung talagang may mangyayari na talagang hindi inaasahan, for example, sila Paul, sila Peter, namatay sila para kay Jesus, yun ang kanilang mga kapalaran, okay lang po yun. But hindi naman lahat ay dadako doon. Amen ba ron? But one thing na sinisiguro ng Diyos na kaya natin is to carry your cross every day. Amen? Buhatin natin ang ating krus araw-araw. Ibig sabihin, habang sumusunod kay Jesus, may kalapit na sufferings. Example ng sufferings, for example, binanggit niya na kanina, itatakwil na matatanda, di ba?
i-excommunicate ka sa church, mga ganon. Una-una ang mga sufferings ng mga Kristiyano. Ang sufferings ng mga Kristiyano, tinatakwil ng mga pamilya. Naranasan niyo ba yon? Minsan, si brother, di ba? Hindi naman nagkamali si Jesus na sinasabi niya, no? Yung sufferings, no, yung tinatawag na itatakwil ka, magdurusa ka ng maraming bagay. First, experience ng mga Kristiyano, hindi ka kikilalanin ng mga magulang mo pag naging Kristiyano ka. Amen? Kapitbahay mo. Ako po, nung galing charismatic, Catholic, naging born again, ang dami talagang, siyempre, hindi nila nagustuhan. hindi na din nagustuhan yung nangyari. Sa family ko, okay lang naman. Pero mayroon talagang, kasi for example, itong pari dito, punong pari, si Jesus ni-reject. O for example, yung mga church leader na dati kong kasama, para bang nire-reject ka tuloy. Kasi nga, nag-ibang ano ka. Sa kanila tingin nag-ibang relihiyon. Pero hindi po nag-ibang relihiyon. Si Jesus pa rin kasi. Trinitarian pa rin po kasi, kaya hindi po ibang relihiyon. Itatakwil ka na matatanda, yung mga elders nyo sa bahay nyo, pwede ka mag-suffer doon. Kapatid mo, lolo mo, lola mo, and even today, mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, hindi luxury, hindi self-comfort, not self-glorification, or even not to become rich ang pagsunod kay Jesus, or any favor from God, because sumusunod naman ako kay Lord, kaya susunod ako, and then makakakuha ako ng favor. So, hindi po ganun ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Make sufferings. Kaya nga, one time, si Jesus, nangangaral, may nakadirig na eskriba. Sabi dito sa Mateo 8:19-20, may eskribang gustong sumunod kay Jesus. Sabi dito, lumapit ang isang eskriba at nagsabi sa kanya, Guro, susunod ako sa iyo, saan ka man magtungo. Sabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat, hindi may tahanan yon. At ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, may inuuwian. Ngunit ang anak ng tao, si Jesus, ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Ano ang inuuna ni Jesus? Bato. Siguro. Sabi, talaga eskriba, susunod sa kanya, may kakayahan ng mga eskriba. Sa panahon ngayon, baka naka-aircon yung kwarto nito. Maganda ang may mga TV, Wi-Fi. Komportable po ang buhay. Tapos susunod kay Jesus, sabi ni Jesus, wala nga akong bahay Sa Judea po ang tinutukoy dito, mga kapatid, Judea. Sa Galilea, kasi andun yung kanyang magulang, hindi mga kapatid niya, maaari meron siyang inuuwian. Kaya lang lagi naman siya nasa Capernaum. But sa Judea, madalas, pumupunta po siya sa Mount Olive, paggabi, nagpe-pray, at perhaps doon na natutulog. Kaya mga kapatid, may sufferings sa pagsunod kay Jesus. Amen? May physical na hardship, may physical na parang hindi komportable talaga ang pagsunod. Kaya, kung sino man sumunod, sabi rito ay, pasanin niya kanyang cross every day and then follow me. But, ito naman ang pangako ng Panginoon, may pagpapala naman. Amen? Sabi sa Mateo 5:10-11, mapapalad, ayan, ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanilang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay inilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kung ang mga bagay na sufferings natin because of Christ, sumusunod kasi tayo kay Christ, you are blessed. Amen? So, huwag kayong matakot na kung ano man ang sinasabi ng mga tao, huwag kayong matakot. Kung sinusunod niyo naman si Lord, it's better to follow God than to
Amen. Amen? Kaya kung gusto natin sundin si Jesus, deny ourselves and prioritize God's will for God's glory and carry our cross daily, our sufferings or any kind of trials, and we must rejoice with Jesus and follow Him. Sabi nga ni Pedro, chapter 4, 1 Peter 4, 12 to 14, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, parang hindi na yan katakataka, is normal na po. Verse 13, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Kung kayo'y inalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kalwalatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Kaya nga, pag sumunod tayo kay Jesus, may sufferings man, may kagalakan at may biyaya. Sabi, mapapalad kayo kung kayo nilalait dahil sa akin. And then may reward din, mga kapatid. It's not only a blessing. Anong reward? Matthew 5:12. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo. Sa lupa ba? Siyempre, pag sa lupa, baka financial blessings, baka langit po. Hindi naman sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Tandaan po natin, wala pa ako yatang nababasa na anumang blessings na pinangako ng Diyos dito sa lupa. Correct na lang ninyo ako kung may kayong nabasa kayo. Pero marami po mga pangako ng Diyos na timpala sa langit. Amen? Okay, so ano yung verse 22 to 23? Deny yourself and carry your cross every day and follow me. Verse 24 to 25, ito naman yung ayaw mag-deny ng kanilang sarili. Ayaw isuko ang kanilang sarili sa Diyos. Gusto nila yung komportable sila. Verse 24, Lucas 9:24, sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Subalit sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin ay maililigtas niya ito. Ulitin ko po, verse 24, sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ito po yung letter A, first part ng verse 24. Letter B, second part, subalit sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas niya ito. So dito naman, mga kapatid, sa verse 24, yung buhay, ang buhay dito, yung pinagkakabuhayan, yung bang hanap buhay, trabaho, business, sino mang daw nakapokus sa mga ganung bagay. Sa verse 24, A, ito yung gustong iligtas ang kanilang mga buhay sa mga wealthy things, materials, lagi nakapokus sa pera para mabuhay. So, hindi niya binibitawan yung kanyang self-desire. Ayaw niyang i-deny ang kanyang sarili sa mga kahirapan kung maghihirap siya dahil sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kahit maraming invitation ang Lord sa kanya na to walk with God, to know God, to serve God, tinatanggihan niya ito dahil busy siya. So sabi ng Panginoon ay mawawalan daw nito. Bakit po? Sabi nga ni Pablo, 1 Timothy 6 verse 10, because to love the money is the root of all evil. Dugtungan na lang po ninyo. Sabi doon, ay ang lahat ay marami pong nahumaling doon at hindi naligtas. O kaya ay napahamak. Pakibasa na lang po. Verse 24, letter B. Ano na yung second part? Subalit, sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas niya ito. Yung bang, anong klaseng buhay ba? Yung bang parang, pwedeng sabihin pangkabuhayan, o kaya, kung may tindahan ka, nagsasara ka ng linggo para magsimba,
Nagsasara ka ng midweek service para matid ng midweek service. Nagsasara ka pag may prayer meeting. Yung bang ganon. Yung bang hindi mo tinitignan yung kapalit na kapag nang umupo ka sa tindahan mo, may kikitain ka, hindi mo tinitignan yun, kundi ang tinitignan mo yung iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dinidinay mo yung sarili mo. Tama ba yon? Para sa Panginoon. Masaya ka naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid. Sila Pedro, businessman ito, mga kapatid, pero sinunod nila si Jesus. Mga fishermen to. Sabi sa Mateo 19:27-29, pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, sabi niya kay Jesus, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Yung bangka, yung net, yung dagat, trabaho, fish, ano naman ang makakamit namin? Sabi ni Pedro kay Jesus. Sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay kapag uupo ng anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumusunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. Itong 12. Verse 29, at ito naman sa lahat, at ang sino mang nag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa bato, sa lupa, sa langit. Siyempre. Amen. Iniwan nila. Si Jesus, nung tinawag sila Pedro, hindi nagpakilala si Jesus. Ako ang Mesiyas. Ako si Jesus. Ako anak ng Diyos. Ali kayo, lumaki. Wala siyang ganon. Nangangaral po siya at nakikita yung kanyang ginagawa. Verse 25. Ito pa yung sinabi ng Panginoon. Lucas 9:25. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Binanggit kanina, no, sino man nag-iwan ng ama, magulang, pero literally speaking, ibang ibig sabihin nun na may binanggit din doon lupa, di ba? Mag-iwan ng bahay tsaka lupa. One time, meron si Jesus na na tinawag na lumapit ka sa akin, parang gagawing disipulo. Tingnan, Panginoon, parang mag-aararo pa ako, kasi ko pa yung kanyang lupain. Uwi mo na ako, kasi ko lupain ko. Hindi nakapokus sa mga material na bagay o sa kayamanan. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat ano ang makapapakinabangan ng tao kung makamit niya ang buong sanlibutan? Ibig sabihin, siya man ang magmay-ari, may titulo ng buong sanlibutan. Meron ba isang titulo may hawak ng sanlibutan? Tingin bro. Ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ibig sabihin, anong pakinabang? Makamit niya man. By the way, sa record po natin, sa worldwide record, no? According to my research, ang pinakamaraming pag-aari daw ng lupa ay si King Charles III. British Royal and the British Royal family. Siya yung may-ari ng buong England. Actually, parang hindi naman eksaktong siya may-ari. Kaya lang, yung mga taxes nito, siyang kumukuha. At saka, may uncle ako, taga London, hindi mo pwedeng anuhin. For example, may property sila, hindi mo pwedeng maangkin yung property nila. Maaring sa pangalan mo, pero pag-aari pa rin ng ng royal family. Kaya mayaman po sila. But the single person na pinakamaraming ari-arian record sa buong daigdig, na merong 2.7 million acres. Ang acres po ay 4,046 square meters. Ay taga-US, si Stan Kroenke, USA.
sa individual na tao, siya ang pinakamalaking pag-aari. Hindi ko lang sure kung sa USA lang yon o marami pang sa ibang bansa. 2.7 million acres. Gano'ng kalaki yon? Sabi sa computation ay nasa 2 million football field. Para ka meron 2 million football field na 7,000 to 10,000 square meters. Sa Pilipinas, ang pinakamaraming lupain na pinagmamana ay si Manny Villar. But sabi ng Panginoon, verse 25, sapagkat ano mapapakinabangan ng tao kung makakamit niya ang buong sanlibutan? Kahit ano man gawin mo, magpayaman ka man, pero kung makakamit mo man to, anong pakinabang? Para sa Panginoon, it is not worth it na ganon. Pero si Lord nagbe-bless po eh. Hindi naman siya maramot, kaya mag-bless. Pero para kay Lord, bakit kailangang sabihin niya ito? Dahil po, ang daigdig po, isang araw ay mawawala. Langit at lupa, mawawala. Sabi sa 2 Pedro, chapter 3, verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalan tinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dati sa pagsisisi. Teka lang, mukhang mali ako. Teka lang ha. 2 Peter, baka yung verse ang mali. Wait lang ha. 2 Peter 3:9 ba nalagay ko? O 2:9? Baka 2:9 yan. Wait lang ha. Ah, 2 Peter 3 verse 10. Sorry ha. Basahin ko lang, verse 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasama ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok. Masusunog po yung langit sa apoy. At ang lupa, masusunog din daw at lupa. At ang mga gawang naroon ay masusunog. Mga kapatid, mangyayari po ito, maglalaho po ito. Saan kayo nakakita ng lupang nasusunog? Pag may nasusunog, sigurado kung hindi yung damo, ang lupa hindi nasusunog. Literally speaking. But, kapag ito po ay nasunog, ito na po yung panahon ng Panginoon. Amen? Gugunaw na po ang lahat. Mawawala na po ang lahat. At sinabi ni Jesus din to, Mateo 24 verse 35, Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya nga, makamit mo man ang sanlibutan, mapunta sa iyong buong sanlibutan, meron kang titulo ng buong sanlibutan. Halimbawa lang naman, ngunit mawawala o mapapahamak naman ng iyong sarili. Kung mapapahamak naman daw, parang wala rin. Baliwala po. Sapagkat ano pakinabang ng tao kung makakamit niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala o mapapahamak naman ang kanyang sarili. Alam niyo po mga kapatid, sa pagpapayaman po talagang mahihirapan maglingkod sa Diyos. Dadaanan po natin ito sa Luke chapter 18. May mayaman po na gusto maglingkod kay Jesus. Sabi nga ni Jesus, mahirap pumasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi nakapokus ka sa iyong kayamanan. Maagaw, hindi makakapasok yung focus mo sa Panginoon. Kaya kaibigan, no, sayang lang ang buhay natin kung nakapokus tayo sa bagay na sanlibutan. Nawawala po ito isang araw. It's either tayo ang maunang mamatay o mawala man ito. Sample lang, nung pandemic, may mga nag-open ng business, franchise pa ho, mga fast food chain, lahat, biglang nag-pandemic. Paano mo mababawi yun kung nag-ano ka ng maari, yung tinatawag na franchise fee, may franchise fee yan. For example, kung 20 million, maaaring hindi maano yun. Pero, babagal po bago mo makuha yung ano. Ang dami pong mga fast food chain na nagsara.
medyo talagang nagka-problema. Sample pa lang yun, ha? Pandemic pa lang yun. Ibig sabihin, kahit sa mga ganong sitwasyon, kaya mawala yung pinagkakakitaan mo kung nakapokus ka doon. Pero kung ikaw ay may tamang relasyon kay Jesus, sa Panginoon, okay lang sa iyo, okay lang yan. Hindi ka masasaktan. Kaya nga, huwag tayo masyado mag-focus sa mga material na bagay. Mawawala po yan. Bakit po mawawala? May nakalaan po kasing bagong langit, bagong lupa. Kailangan mawala muna itong daigdig na ito bago po mangyari yon. Kaya mangyayari talaga na mawawala itong daigdig na ito at may nakalaan po. Sa mga tao maliligtas, mayroon pong nakalaan na bagong langit at bagong lupa. Basahin na lang po ninyo Apocalypse or Revelation chapter 21. Now, the wise course is to invest our earthly resources, our time, our talents. Ito po yung dapat natin gawin. Our physical strength, our wealth, our heart, mind, and soul in what is eternal. Even if we lose our life, even if we lose our lives for Jesus' sake, that investment will produce returns for all eternity. Na kahit daw, di ba, mawala ang ating mga bahay, but ininvest mo naman ang mga bagay na ito, may kapalit po ito. Sabi nga sa Mateo 6:19-21, saan ba tayo mag-i-invest? Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyo sa inyong sarili sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Amen? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ito yung sinasabi ko kanina, nakapokus talaga tayo doon. Naroon din naman ang iyong puso. Ngayon, kung nag-i-invest ka ng iyong kayamanan sa langit, andun ang puso mo. Mga kapatid, hindi naman pinagbabawal ng Panginoon Kaya lang, kung talagang dito ka na nasisira, sabi ng Lord, huwag kang mag-focus dyan. Kung sumisira sa iyo yan. Kapag tayo may tamang relasyon, pagkilala sa Panginoon, mga kapatid, magkakaroon tayo ng tamang balanse kung paano natin bigyan ng panahon yung mga business, trabaho. Magkakaroon ka ng tamang panahon doon, eksakto sa gusto rin ng Lord. Amen? Basta inuuna mo ang Panginoon, ang mga susunod na ito ay magkakaroon ka ng time management na hindi ka mapapabayaan o hindi mo mapapabayaan ng iyong relasyon sa Diyos. Kasi inuuna mo ang Panginoon. Pero kung unahin mo ang kayamanan, napakalaki na ng iyong investment sa kayamanan, halos 99% ng kapasidad ng iyong pag-iisip, memories, everything, andun na. Pagpasok ng Panginoon, hindi mo na kayang i-accept yon. Wala nang lulugaran yon. Amen? Wala nang lulugaran yon. Pag i-drain mo naman yon, unahin mo si Lord, and then, pag pumasok po yon, ita-time management niya po yung mga bagay na yon. Amen? And the natural effect, kung ayaw natin tanggihan ang ating sarili, ang natural effect nito, i-deny mo si Jesus. Kapag nakapokus tayo sa kayamanan sa langit, sa lupa, madi-deny natin si Jesus. Kahit may mag-share sa'yo ng gospel, no way. Hindi mo matatanggap. Mare-reject mo na siya. Kaya nga sa verse 26, Lucas 9:26, tignan natin ang sinasabi dito. Sapagkat ang sino mang ikahiya ako, ang mangyayari, kahihiya mo si Jesus. Kasi nga, mababaliwala mo na siya. At ang aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao. Sino yun? Si Jesus. Pagdating niya na nasa kanyang kalwalhatian at sa kalwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Pag sinabing glory of Christ, glory of man, God, and glory of the angel, mga kapatid, kabanal-banal, kalwalhatian, ito na po yung last part na, nasa judgment time na to. I-deny po ng Panginoon. So we must acknowledge Jesus as Lord,
Savior, and God sa ating sarili. Recognition of Jesus will rewarded in the coming judgment. Failure to recognize Him will lead to significant loss. And we must recognize Jesus. Amen? Bilang Panginoon, tagapagligtas, at Diyos. Matthew 10:32-33, what happened kapag ni-recognize mo siya? Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, kikilalanin ko rin sa harapan ng amaking Ama na nasa langit. We are not saved without Jesus. Pero kung ikaw ay re-reject ni Jesus, sorry tayo dyan. Amen? Kaya nga, kung recognize naman natin si Jesus sa ibang tao, ito ay pakikilala rin tayo ng Panginoon sa kanyang Ama. But, verse 33, ngunit sino man magkaila o nire-reject, dinideny, magkaila sa akin, sabi niya sa harapan ng mga tao, very important po ito talaga, evangelism, ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. The most painful judgment of Christ is when we are all rejected. O kaya, dininay tayo ng Panginoon and rejected to enter His kingdom. Mga kapatid, nakakatakot po na i-reject tayo ng Panginoon. Yun ang pinaka-nakakatakot na, Basahin na lang po ninyo Matthew 7:21-23. Lord, nagpalahis kami sa mga spirito. Sa ibang Bible verse, kasalo ka namin sa pagkain. Ano pa? Nag-perform kami ng miracle. Nagpagaling. Tapos sabi ni Jesus, ngunit hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo mga masasama. Mga kapatid, kaya nga, andito tayo, nag-aaral tayo, para madagdagan ang pagkilala natin kay Kristo at hindi lang natin kinikilala si Kristo sa ating buhay, ipinakikilala mo pa siya sa iba. Amen? Maliwanag Kasi may nakalagay dyan. No? Kanina yan, negative part yan. Pero kanina, di ba, may mga tao rin. Kaya ang bawat kumikilala sa atin sa harapan ng mga tao, pinakikilala mo si Jesus sa harap ng mga tao. Gusto ni Jesus yun, mga kapatid. Amen? Sundin na natin yung gusto niya. Verse 27, itong verse 27, medyo karugtong ito ng next week teaching, pero banggitin ko na rin. Verse 27, last verse sa ating study ngayon. Subalit tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakalasap ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. So, next week na lang natin ito itutuloy kung sino yon, yung possible na tao na yon. Amen? Okay, now, by way of communion, napakahalaga po na Jesus taught us to deny ourselves. Tinuturuan tayo ng Panginoon na i-deny ang ating sarili at sumunod sa Panginoon. Take up our cross daily and follow Him. Una, sino ba muna ang gumawa nito? Is Jesus. Siya muna ang nag-deny ng kanyang sarili. Ano ba ang kanyang sarili? Tingnan natin, Philippians 2 verse 5-8. Ano sabi dito ni Pablo? Philippians 2, 5-8. Basahin ko lang po. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ano yung klaseng pag-iisip? Verse 6, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya tinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, dinanay niya ang sarili niya na maging kapantay ng Diyos. Amen? Siya unang gumawa nito. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang inyong alipin na naging katulad ng tao. So, ibig sabihin, hinubad niya ito, yung kanyang nature bilang Diyos. Bumaba siya galing sa langit patungo sa lupa at hinubad niya ito at naging anyong alipin, sabi rito. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. So yung pagiging alipin at pagiging tao, mula sa pagiging anyong Diyos, napakababa yun. Amen? Magiging tao ka, napakababa yun.
para sa Diyos. Amen po ba ron? For example, ikaw tao, gawin kang unggoy. Matutuwa ka ba? Ang baba naman nun. Lord, pwede bang agila na lang? Eh, unggoy, Lord, eh. Para lang ako nagsalamin. Biro lang. Walang pagbabago. Hindi, biro lang. Hindi, biro lang. Ibig sabihin, mahirap tanggapin yun, di ba? Gawin kang hayop. Tao ka eh. But Jesus denied himself, nagpakababa. Naging tao, naging alipin. Actually, ang alipin, pinakamababa pang society sa lipunan noong panahon noon. Alipin eh. Binili ka para maging alipin. Wala kang choice. Walang complain. Wala lahat. Matukan ka, sipain ka. Wala. No comment. Alipin ka talaga. At naging masunurin daw si Jesus. Hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan man sa krus. So una, dininay niya ang kanyang sarili. Yung bang, kumbaga sa sabi sa Isaiah, is a Prince of Peace. Di ba? Nakalagay doon sa Isaiah 9 na ang prinsipe ba may upuan? Di ba? May upuan din ng prinsipe, no? Katabi ka ng hari o kaya meron ka isang parang chambers na kwarto rin ng hari, parang hari din pero prince ka. Nakaupo man si Jesus sa langit pero bumaba siya. Ang prince ba may crown? Ha? Tingnan niyo, may crown din, no? Lubad niya yun. Meron bang, ang tawag doon? Veil? Meron din siguro. Coat? Groom, robe, oo. Hinubad niya yun. Bumaba siya sa lupa. Anyway, baka mapaiyak lang ako eh. Anyway, tingnan lang natin. Hindi ko kaya ng Panginoon. No? But yung pagpakababa niya talaga. Pangalawa, sabi ni Jesus, deny yourself. And then, si Jesus ba, utos yun sa atin? So, dininay ba ni Jesus sa kanyang sarili? Amen? Bumaba, galing sa langit, naglingkod, hindi para paglingkuran. Pangalawa, yung utos niya na carry your cross. Utos, ginawa rin ba niya yon? Yes. Ginawa niya rin po yon. Kaya lang sa sobrang bigat, hindi niya nakayanan, si Simon ang magpasan. Lahat po ng mga utos niya sa atin, siya munang gumawa, mga kapatid. To carry the cross is not easy, mga kapatid. Literally speaking, the estimated weight of the cross is too much heavy. Yung cross, di ba, ganun yon? Vertical and horizontal. Yung horizontal pa lang, mga kapatid, kung ang kahoy po ay oak tree, wood, acacia, o kaya cedar, napakabigat po nun, solid na solid po yon. Ang katumbas na bigat pa lang ng crossbeam ay 100 to 135 kilos. Kung sa bigas na tig to 25 kilos, 5. Crossbeam pa lang yun, wala pa yung vertical. What happened? Kay Jesus, kung talagang itutuloy niya yon, kaya lang sobrang sigurong bigat, di niya nakayanan. Ano pwede mangyari sa kanya? Yung skin niya and soft tissue, destruction, magkakaroon distraction. Deep tissue damage, mapupunit ang balat. Bone and joints trauma. Dislocation risk, pwedeng and long-term effect, kung magtutuloy-tuloy siya maglakad hanggang 650 meters doon sa Via Dolorosa, papuntang Calvary, mabigat po yon, mga kapatid. Because Jesus, nung hinuli po siya, siya po ay magdamag, walang kain, walang tulog, nilalatigo pa, sinasampal, sinusuntok, nilagyan pa ng corona na tumutusok sa kanyang mga ulo. Binuhat niya pa yung krus, very painful po. So lahat po yung ginawa niya, sufferings and carry the cross. Kaya sabi nga ni Pedro, mga kapatid, no, ito ginawa niya for salvation. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Sabi po dito, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan
at mabuhay sa katuwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Kaya mga kapatid, mamaya ang worship team ay kakanta. Itong song na ito mga kapatid ay invitation ni Lord sa atin. No? Come to the altar of God, the mercy altar of Christ, para idulog natin sarili sa Kanya na lahat ng mga ginawa niya ay huwag mabaliwala. Ating alalahanin ito. And then, by way communion, mamaya, gagawin po natin yon. And then, ito, natawagan ko po ang worship team. Kaya mga kapatid, ihanda natin sarili mga kapatid habang inaawit natin ito. Ito ay invitation at pinapaalala sa atin ng lyrics na ito na napakabuti ng Panginoon. Sige po, sabayan nyo kaming kumanta at sambahin ng Panginoon. Are you hurting and broken deep? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! He simply wonderful. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior!
Lord. Panginoon, salamat po sa patuloy, Lord, na binibigyan niyo po kami ng espasyo at pagkakataon na bigyan namin ng parangal ang ginawa mo. Alalahanin namin ang ginawa mo na ikaw ay namatay at muling nabuhay, Lord. Mga kapatid, let's pray. Sa lyrics ng awiting ito ay invite tayo ng Panginoon. The Father's arms are open wide na anytime lumapit tayo sa Kanya, dumulog tayo sa Kanyang harapan. Inibitahan ko po kayo mga kapatid for 1 minute of silence, Lord, mga kapatid. Let's talk to Jesus. Kausapin natin ang Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Humingi tayo ng pagsisisi sa ating mga nagawa. Nasaktan natin siya, sino man, kapwa natin, mahal natin sa buhay. Kausapin natin siya. Sa loob ng 1 minutong katahimikan, nawa ang puso natin ay sumisigaw ng tahimik man sa harapan ng Panginoon na humingi ng habag at kapatawaran. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Yes, Lord, amin Diyos, maaring di kasya ang 1 minuto para mabanggit namin lahat. Pero salamat po na kayo ay laging bukas palad sa aming mga puso na nagsusumamo, humihingi ng kahabagan at awa at kapatawaran, Panginoon. Dahil yun po ang iyong mensahe na tuwing kami ay magbabasa ng kasulatan, ang mensahe ay laging pagpapatawad. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. Mga kapatid, taas natin yung mga element. Ipanalangin natin. Amin Diyos, nawa itong alak na ito, kumakatawan, Lord, sa iyong dugo, tinapay, kumakatawan sa iyong katawan, ay magamit po ninyong pagpapaalala, bahagi na kayo ay aming maalala sa inyong ginawa. Mapuspos po nawa ninyo ito ng Espiritu Santo, aming Diyos, at magkaroon po ito ng napakalaking impact sa buhay namin. Hindi man namin kayo nakita na nakapako sa krus. Hindi man namin kayo nakita na dumudugo ang iyong katawan. Hindi man namin kayo nakita na namatay o even nabuhay. Ngunit sa pamamagitan nito ay tinutulungan mo kaming maalala namin ng mga bagay na yun na ginawa mo. Hindi lang para masamba ang Diyos, kundi para maligtas ang nananalig, nanampalataya sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Sapagkat nasa amin, kami ang numero 1 nagbenepisyo po nito. Salamat po, Panginoon. Mapuspos nawa ninyo ito ng Espiritu Santo at maging paalala ito na aming pinananampalatayan sa oras na ito. Praise you and honor your name, Father God. In Jesus' name we pray. Tas natin yung tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya alalahanin natin ginawa ng Panginoon.
Tas natin, kainin natin yung tinapay, tas natin yung kopa. At sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalala sa akin. At sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin. Sige po, tayo po ay tumayo. Let us worship the Lord. Puri ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa iyong salita, Lord, hindi lang pagkain ang pinagkaloob sa aming spiritual. Even, Lord, ang bread na ito na aming nagsasaluham. At ang aming inumin na biyaya ng pag-alala ng kasalanan namin ay hinugasan ninyo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong dugo. Minsan pa, Lord, ma-worship namin kayo sa awiting ito, Lord. Let us glorify.
Meron bang so itaas sa panalangin, may sakit. Pag-pray lang natin yung karoon naman ng labanan, no? Anyway, may mga naapektuhan kasi sa Dubai, binomba yata yung airport, no? So may mga Filipino kasi nadadamay. Anyway, let's pray. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Lord. Napakagandang panahon ng pinagkaloob mo sa bawat isa upang kami muling pagsamasamahin. Lord, i-bless you rin po, Lord. Ang marami po nag-aalala, mga Pilipino, may kamag-anak sa Dubai, even sa Iran, sa Israel. May something na naman po, Lord, na pangyayari. Hindi ko namin alam. Kayo na po ang bahala, aming Diyos, ang aming tinatakbuhan na ligtas niyo po, Lord. Isa sa mga anak ni Sister Nancy po, nasa Dubai, si Edsel. Dalangin namin ang patuloy ninyong pag-iingat sa kanila, si Edsel, at sa mga iba pang mga Pilipino, at even mga ibang tao doon na nadadamay sa gulo na wala namang kinalaman. Sila ay andun lang para sa trabaho. Pray kami, Lord, nawa ay karoon po ng kapayapaan, kaya ay magkakaisa or ating na ceasefire. Kapag-usapan po ang mga bagay nito, Lord. Tulungan niyo po ang mga puso at damdamin ng mga leaders na ito na andun yung kanilang mga salita, parang pride na gawin ng mga bagay na ito na maraming buhay ang madadamay because of this war or battle. Pray kami, Lord, sa inyo. Pumulog kami sa inyo, Lord. Langin din po namin, Lord, ang bawat kapatid dito sa church. Pray kami, Lord, kay Brother Ramil. Bless din po siya, Lord. Nandin po, Lord, si Brother Don, Panginoon, na ngayon wala pa masyadong boses, and yet, nandito siya to serve your name, Father God. Salamat po. Sinisikat niya at pinipilit niya kung gawin ito for your glory, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa bawat kapatid na may nararamdaman sa oras na ito. Hindi ko man kayo mapanggit. Isa dito, Lord, ay patuloy ko ginagawa sa inyo, Lord, si Sister Nita, Tatay Isidro. Wala mo po na nawa okay sila sa ganitong oras at ganitong panahon. Itasin po sila, tumakas po sila. Like rin po ang Mami, Panginoon, na kasakit din. Nawa, palakasin niyo po siya at maksama na po niya, Lord, si Kedali, Panginoon. Lagi rin po namin, Lord, comfort sa family kung totoo po yung balita. Sali, kung totoo po yung balita na lagi rin po, Panginoon, ang aming fellowship. But Lord, bless po kami sa aming meeting para sa nalalapit na anniversary this coming 15 na po ng March. Naway, bless po kami na ma-follow up lang po yung mga schedule at mga assignment. At ganun din sa mga viewers, dalayan ko po sa mga viewers, Ama, na sila po ay pagpalain niyo po, naway, comfort niyo po sila ang mga kalagayan nila. At dalayan ko rin po si Wilbert, na namatayan ng anak. Dalayan ko pong comfort sa kanya gano'n si Tonton. At yan din po sila Sister Rose sa Batuhan, na comfort ko yung family na namatayan po sila ng panganin na nag-iisa lalaki si Jefferson. At maraming salamat po, Ama. Lahat ng ito ay aming tinataas at ipinagmamaburi, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sige po, wala po tayo.